Gumawa nga po pala ako ng kakaibang suma, nagawa nga po pala sa kalabasa. Grabe mga idol, hindi nga ako makapaniwala kasi maliban pala sa ginugulay ay pwede pala itong gawing suman. Bago nga pala tayo makapagluto ng suman mga idol, tara samahan nyo muna ako magpunta nga sa tito ko. Ibigyan ko kasi siya ng pangmerienda at hihingi rin tayo ng buko pang sahog. Pagdating ko nga doon mga idol ay agad-agad na nga kumuha ng buko itong aking pinsan. Bale yung nakuha nga po pala namin mga idol ay medyo matigas nga lang po ng konti. Butong kung tawagin dito sa summer mga idol. Hindi ko kasi gusto mga idol kapag masyadong malambot kapag inihahalo. Ilang araw na kasi itong kalabasa dito sa amin mga idol kaya sabi ko nakakapanginayang naman pag hindi ito maluto. Gagataan ko nga sana mga idol ang kaso wala nga kaming nyug na gagamitin. Napakasarap at napakamasustansyang gulay pa naman daw ito mga idol at pampalinaw daw ng mata. Magandang klaseng kalabasa pa naman siguro ito mga idol kasi parang maligat. So pagkatapos natin mabalatan ay agad-agad na natin itong huhugasan. Yung iba nga po pala mga idol ay nilalaga daw muna nila itong kalabasa bago daw ito gawing suman. Pero ako mga idol gumamit lang naman ako ng iniiran para maging pino nga itong kalabasa. Dalawang pirasong buko nga po pala sana ang gagamitin natin mga idol. Yan kaso masyado na itong marami mga idol kaya isang piraso lang yung ating gagamitin. Itong sabaw nga po pala ng buko mga idol ay gagamitin natin ito mamaya pang sabaw. Sunod na gagawin natin mga idol ay ang pagkakayod na nga nitong buko. Napakasimple lang naman ang gagawin natin mga idol. Pagsasama-samahin lang naman natin mga idol itong buko pati itong all-purpose flour. Sunod na ilalagay natin mga idol ay itong asukal at saka itong vanilla. At para mahalo na nga ito ng maayos mga idol ay ilalagay na nga natin dito itong sabaw ng buko. So ayan, ganun lang talaga kasimple mga idol yung mga sangkap na ginamit natin. Pero nasa sa inyo naman mga idol kung gusto nyo talaga na mas maging masarap pwede kayo maglagay dito ng itlog. Kaya ako mga idol yung star margarine na lang talaga yung aking idinagdag. Sunod naman na gagawin natin mga idol ay ang paglalaig ng dahon o pagdadangdang kung tawagin dito sa summer. Gustong gusto ko talaga mga idol kapag nilalaig talaga yung dahon kasi mas mabango kumpara doon sa binibila. Pagkatapos ko nga pala mailaig mga idol ay ginupit-gupit ko na nga ito at saka pinunasan. At sa wakas mga idol ay itong pagbabalot na nga pala yung ating aasikasuhin. Napakadali lang naman gawin mga idol kasi ulitin mo lang naman yung proseso ng pagbabalot. Ito kasi sa summer mga idol ay lagi talaga namin itong ginagawa kapag may mga birthday. At kapag naisipan naming maligo sa dagat mga idol. Masarap naman talaga mga idol kapag ganito yung baon mo sa dagat at saka may pansit. Wow. Magiging masaya talaga yung mga bata sigurado. O diba mga idol, napakasaya talaga ng buhay sa probinsya. Pagkatapos nga pala natin magbalot mga idol ay ilalagay na nga natin ito sa kaldero ng isa-isa. Hindi ko na nga pala dito ipinakita mga idol yung paglalagay natin ng sabaw. Pero ang inilagay kong tubig dito mga idol ay mga kalahating pitchel. Para naman kahit papaano mga idol ay maluto nga talaga itong ating suma. Makalipas nga ang 30 minutos mga idol ay ganito na nga po pala yung kanyang itsura. O diba mga idol, napakabilis maluto at talaga namang napakabango. Kaya naman kumuha na nga ako ng isa mga idol para matikman ko na nga ito. Wow, kung masarap. So ayan, ito na nga mga idol, grabe, napakabango at napakasarap sigurado. Tsura pa lang mga idol, oh. Grabe. So ayan, tikiman time na mga idol. So ayan na mga idol, ano pa bang hinihintay niyo? Tara, tikiman na. Hindi ko talaga maipaliwanag mga idol, grabe, ang sarap niyang nguyain. Gagawa ulit ako next time mga idol, grabe ang sarap. Lalo na siguro kapag may itlog o kaya namang katas ng nyug. Hanggang dito na lamang po ang video natin mga idol, marami pong salamat sa panonood. Bukas ulit mga idol, salamat.